Bigyan po natin ng reaksyon itong viral na pagsupalpal po ni Sir Kokoy Strive sa propaganda po ng mga DDS na kung ako po ang tatanungin nyo ay isa pong malaking kahangalan. So dito po talagang binanatan ni Sir Kokoy Strive. Ito po yung kanyang platform. Binanatan po ni Sir Kokoy Strive yung black propaganda or propaganda ng mga DDS na lagi nilang bukang bibig na magulo na, marami ng krimen, na kaya dapat po kami nabakal at mga Duterte ang mamuno. Panoorin po natin. Ako'y nagtataka dito sa mga DDS kung ano ba talaga yung pinaglalaban nila. Ano ba yung pinagtatanggol nila sa mga Duterte? Ito yung lagi nilang sinasabi. Sa panahon daw ni Digong, ang Pilipinas daw ay safe. Safe daw ang Pilipinas. Ito lang yung masasabi ko sa inyo mga DDS. Mismong sa Davao ha. Huwag na tayong lalayo ng lugar. Mismong sa Davao. Mula 2016 hanggang 2022, yung kaso ng rape o panggagahasa mismo sa Davao ay kulang-kulang 200 kaso ng panggagahasa. Sa panahon yun ni Digong, tapos sasabihin ninyo na safe ang Pilipinas? Davao pa lang yun. Yan mga kababayan, mga DDS, ang tandaan ninyo. Yung lagi inyong sinasabing safe ang Pilipinas sa panahon ni Digong. Suriin ninyo, mismong sa Davao, kulang-kulang 200 kaso ng rape panggagahasa sa mismong Davao. Pangalawa, sa panahon ni Digong, siya lang yung may pinakamaraming namatay na abogado. 69 kasama na ang mga hukom, judge, piskal, abogado. 69 ang namatay sa panahon niya. Masasabi ba natin na yun ay mga adik? Yung mga namatay na mga abogado na yun? Tapos sasabihin natin safe? Ilan ang namatay sa war on drugs ni Digong? Ilan ang namatay? Nasa 30,000 ang namatay, mga DDS. At napakaraming nadamay ng mga walang muwang. Walang batas ang Pilipinas ng death penalty sa panahon ni Digong. Bakit pinagpapatay niya ang mga ordinaryong tao, mga mahihirap na biktima ng droga? Hindi dinaan sa batas. Dapat hinuli niya, nilitis niya. Pag napatunayang lumabag sa batas ay dapat niyang ikulong. Bakit pinagpapatay niya ang mahihirap na biktima ng droga? Samantalang yung kanyang manugang at kanyang anak ay drug lord. Yan din naman ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Noong 2015-2016 election, yan po yung kanilang paandar noon para i-promote si Duterte, para manalo si Duterte. Ang kanilang paandar, marami ng krimen, magulo ang bansa, kaya kailangan si Duterte kasi si Duterte daw po ay inayos ang Davao City, peaceful, drug-free, at alam niyo yun, pinaresent nila bilang mala Singapore ang Davao City. Kaya i-implement daw nito sa buong bansa. Pero ang dami pong nagsisi, ang dami pong sinasabi nila na budol sila kasi hindi naman po natupad. 3 to 6 months, jet ski, at yung sinasabing drug-free. Kung ako po ang tatanungin nyo, lalo pong lumala. Dahil sa panahon lang po ni Duterte ako nakabalita na may mga pumasok na magnetic lifter na may tunay-tunaladang shabu na bilyones ang halaga na hindi naman napakulong or naparusahan ang pinaka-mastermind. Mga kababayan, tama po itong sinasabi ni Sir Kokoy. Panahon po ni Duterte, si Duterte ang presidente at si Sara Duterte ang mayor ng Davao City. Tinagurian po na itala po na ang Davao City, if I'm not mistaken, 2017 or 2018, may pinakamataas na kaso ng rape. Ang palusot ni Duterte, marami daw pong magaganda sa Davao City. Anong klase yun, mga kababayan? So isa pong malaking kalokohan at kahangalan ang paandar at propaganda ng mga DDS na Duterte ang kailangan para mawala na ang krimen. Hindi po. Ito po ay pagtutulungan ng lahat ng ahensya ng gobyerno, ng mga tao, ng mga Pilipino, ng lipunan para pumasugpo ang krimen. Ito po ay nagsisimula sa bahay, hanggang sa paaralan, hanggang sa pamahalaan, hanggang sa lipunan mga kababayan. Hindi po isang tao, kahit pag-gaano kabigat ang kamay na bakal ng isang taong namumuno, magkakaroon at magkakaroon ng krimen kung hindi po systematic at hindi maayos ang pamamalakad, lalo na kung barubal at bara-bara. Yung wala naman talagang plataforma at planong matino.
Yung puro pangako lamang na 3 to 6 months, kamay na bakal, hindi naman nagagawa mga kababayan. Kaya wag po tayo magpapauto or magpapalinlang na naman sa drama at paandar at propaganda ng mga DDS, no, para maipromote na naman ang kanilang mga iniidolo na sa totoo lang hindi naman po magagaling eh. Yabang lamang, angas lamang. Tignan mo, nagtakbuhan sila. Dahil mali-mali ang kanilang ginawa, illegal at unconstitutional. Ngayon pinapanagot sila ng batas. Kaya nagtago, tumakbo, tumakas, yung iba nagpapabiktim. So mga kababayan, yung mga minention ni Kuya, mataas ang kaso ng rape sa Davao noong 2018 or 2017 if I'm not mistaken. Considering na Pangulo si Duterte at Vice President si Sara, and if I'm not mistaken, Vice Mayor yata noon si Pulong. So bakit ganun ang taas pa din ano? At kung maalala nyo, ang dami ding krimen noong panahon ni Duterte. Kung papanoorin nyo po yung Soko ni Gas Abelgas, if I'm not mistaken, from 2016 up to 2022, ang dami nilang na-feature na kriminalidad na nangyari. Kung maalala nyo, meron pong massacre sa Bulacan, yung gwardya umuwi na, wala na. Tinodas po yung buong pamilya niya, yung mga anak niya, yung nanay niya, at saka yung asawa niya. And then yung sa Cebu, yung batang babae na binalatan ng muka, at kung ano-ano pa po mga kababayan. No? And yung nga pong sa Davao City, sinasabi nila, drug-free. Bakit may mga nagpositibo? If I'm not mistaken, 30 plus or 20 plus or 26 yung nagpositibo na gumagamit ng bawal na gamot na empleyado mismo ng munisipyo, empleyado mismo ni Baste. So ano yun? Hindi po ba? Pine-present na mala Singapore, lagi naman binabaha. So tigilan nyo na ang kahangalan nyo mga DDS, tigilan nyo na yung paandar nyo. Kahit kayo mismo, nililinlang nyo ang mga sarili nyo sa mga bagay na hindi naman totoo. Sa tingin namin sa inyo, panatiko lang talaga kayo. Sabi nga ni John Magno, love and loyal lang. Love and loyalty lamang ang pinanghahawakan nyo. But in reality, wala naman talagang napakaganda at napakagaling na ginawa para sa Pilipinas. Nagkagulo ang mga Pilipino, nag-away-away, hindi nasugpo ang pinagbabawal na gamot o ang droga, mataas pa rin ang kriminalidad at sandamakmak ang utang at lumala po ang korupsyon. Noong panahon po ni dating Pangulong Duterte. Nandiyan naman yan sa mga balita eh. Kahit pa halukayin nyo ng halukayin, mapapatunayan nyo po ang sinasabi ko. So tama na ang paandar, tama na ang lokohan. Tayo po ay bumoto ng matino, maayos, may sistema, may plano, may plataforma at yung kayang tuparin ang mga sinasabi kapag eleksyon. Hindi yung puro yabang lamang mga kababayan, hindi puro angas. Tigilan na po natin yung popularity contest kapag eleksyon. Tigilan na po natin yung pag-elect ng mga popular. Tigilan na po natin yung pag-elect dahil lamang emotional tayo, dahil lamang love natin at loyal tayo. Simulan na po nating mag-elect dahil inisip natin, pinag-aralan natin, at matalino nating pinili yung mga taong i-elect natin. At bibigyan ng pagkakataon at kapangyarihan na mamuno sa bansa natin. Kapag ginawa natin yon, panigurado na magiging successful po ang bansa natin. Salamat po sa panonood.